Halika't balikan natin ang isa sa pinakamahalagang tagumpay sa kasaysayan natin. Pag-uusapan natin ang sining ng Mactan, isang napakasophistikadong sistema ng pakikipaglaban. Pero ang malaking tanong, paano nga ba talaga nila nagawa yun? So, eto na. Paano nga ba tinalo ng mga simpleng kawayang sibat at mga itak, di ba? Yung mga sundalong Europeo na kumpleto sa bakal, na armor at may mga baril pa. Okay, pasukin natin ang unang bahagi, ang hiwaga ng Mactan. Kasi hindi lang to basta labanan. Ano ba talaga yung mga specific na technique and strategy na ginamit ng mga mandirigman nila Lapu-Lapu para manalo? Alam nyo, ang sikreto pala nila ay hindi lang yung sandata. Hindi yan yung pinaka-importante. Ang tunay na sikreto ay yung buong sistema nila ng pakikipaglaban. At ito, kilalang-kilala natin ngayon bilang arnis, kali o eskrima. So yung pinaka-core, yung pilosopiya ng laban nila, hindi yan nakabase sa purong lakas lang. Hindi to paramihan ng muscle. Ang focus dito ay yung flow, yung bilis at yung talino na gamitin mismo yung lakas ng kalaban laban sa kanya. Ito'y isang sining na matagal na nilang pinipino bago pa man dumating ang mga dayuhan. At dito, kitang-kita talaga yung pagkakaiba ng dalawang panig. Sa isang banda, yung mga Europeo, ang diskarte nila, rigid. May pormasyon, mabibigat yung armor. Samantalang yung mga mandirigma sa Mactan, nako, ang galaw nila parang tubig, tuloy-tuloy, mabilis at maliksi. Ginamit nila yung advantage nila laban mismo sa disadvantage ng kalaban. Okay, so napag-uusapan na natin yung sistema. Ngayon, silipin naman natin yung mga mismong gamit nila, yung mga sandata. Paano ba na-a-apply yung pilosopiya nila sa bawat armas na hawak nila? Unahin na natin yung pinakasikat, ang kampilan. Ito hindi to basta-bastang espada. Ito yung sandata ng mga leader, simbolo ng katayaan at tapang. At ayon sa mga kwento, ito mismo yung hawak ni Lapu-Lapu. Tingnan nyo, hindi lang ito panghiwa. Para sa kanila, ang kampilan ay parang extension ng braso nila. Ang design niya, perfect para sa malalakas at mabilis na atake na swak sa kanilang fluid na fighting style. Okay, sunod naman, isang sandata na naging, game changer talaga dahil sa mismong lugar kung saan sila naglaban. Ito yung sibat. Ngayon, imagine nyo to. Sundalo kang Europeo, suot mo yung mabigat mong armor, hirap kang kumilos sa mababaw na tubig ng Mactan. Tapos, yung mga kalaban mo, ang bilis kumilos, hawak tong mga sibat at inaatake ka mula sa lahat ng direksyon. Grabe, di ba? So, okay, meron na silang matinding pilosopiya sa pakikipaglaban, meron din silang mga epektibong sandata, pero paano ba nila pinagsama-sama lahat ng to para talunin ng isang kalaban na sa tingin ng marami ay imposibleng talunin? At dito papasok yung pinakatalino nilang diskarte, ang pag-target sa mga kahinaan. Hindi nila sinubukang sirain yung armor, bakit pa? Ang ginawa nila, inatake nila yung mga parte ng katawan na hindi protektado. Yung mga kasukasuan, yung leeg, yung mukha. Hindi nila nilabanan yung bakal, nilabanan nila yung taong nasa loob nito. Sobrang talino. At alam nyo kung ano pang mas nakakamangha sa buong kwentong to? Hindi ito basta natapos sa Mactan. Ang sinaunang sining na to, buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. Dahil yung mga teknik na to, hindi lang yan para sa pakikipaglaban. Ito ay isang piraso ng ating pagkatao, ng ating kultura. Isa itong buhay na koneksyon sa ating nakaraan, bago pa man dumating ang mga mananakop. Sa katotohanan, yung mga galaw at prinsipyo na ginamit para manalo sa Mactan, yan pa rin mismo ang itinuturo at pinapraktis sa mga eskwelahan ng Filipino Martial Arts o FMA, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya, sa huli, ang pinakamalaking sandata pala ni Lapu-Lapu ay hindi yung kampilan niya. Ito ay yung buong sistema ng pakikipaglaban, isang sistema na pinanday, pinag-aralan at pinagyaman ng maraming henerasyon. Hindi ito swerte, ito ay resulta ng kaalaman at husay. Kaya napapaisip tuloy ako, ano? Ano pa kayang mga kahangahangang kaalaman at sikreto ang nakatago sa ating kasaysayan na nag-aabang lang na muli nating matuklasan? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.